Ang itim na telepono ang tawag mula sa kawalan. Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Isang matandang babae lang ang nagbabantay dito, ngunit madalas siyang nakikitang nakaupo sa beranda, tila may kausap sa isang itim na rotary phone. Ang problema, wala namang linya ng telepono sa lugar na iyon. Dumating si Jared, isang batang mamamahayag na gustong alamin ang kwento ng lumang bahay. Ayon sa mga taga roon, ang bahay ay dating pagmamay-ari ng isang pamilyang misteryosong nawala isang gabi at ang teleponong naiwan ay hindi kailanman tinanggal. Sa unang gabi ni Jared sa loob ng bahay, napansin niyang may alikabok ang lahat maliban sa telepono. Parang may gumagamit nito. 12:00 ng gagabi, biglang nag-ring ang telepono. Nang sagutin niya ito, isang malamig at basag na boses ang narinig niya. "Bakit ka nandito?" Ang unang babala, napatalon si Jared at mabilis na binaba ang telepono. Nanginginig ang kamay niya, pero sinubukan niyang ikumbinsi ang sarili na baka residual energy lang ito mula sa nakaraan. Kinabukasan, ininterview niya si Aling Marta, ang matandang babaeng bantay ng bahay. Ayon sa kanya, ang huling may-ari ng bahay ay ang pamilyang Sagrado, 5 miyembro na nawala isang gabi. Ang itim na telepono ay gamit daw ng padre de pamilya, si Don Emilio, ngunit nang mawala sila, patuloy pa rin itong tumutunog. Bago umalis si Jared, bumulong si Aling Marta. "Kapag tumunog ulit, huwag mong sasagutin." Nang bumalik si Jared sa bahay, nagring ulit ang telepono, mas malakas, mas desperado. Hindi niya sinagot, pero biglang nagsimulang umandar ang dial nito kahit walang humahawak. Ang pintuan sa likod ng bahay ay biglang bumukas kahit walang hangin. May mga yapak sa sahig papunta sa kanya. Ang boses sa dilim. Lalo pang lumakas ang ingay ng telepono at sa takot, sinagot ito ni Jared. "Tulungan mo kami." Ang boses ay mula sa isang batang babae, pero bago pa siya makapagtanong, sumabog ang ilaw sa bahay at biglang nagkaroon ng matinis na halakhak mula sa kabilang linya. Tumakbo si Jared palabas, pero sa salamin ng lumang aparador, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng may dugo ang muka, nakangiti sa kanya. Sa labas ng bahay, nag-aabang si Aling Marta. Nanginginig itong lumapit kay Jared at sinabing, "Ngayon, isa ka na sa kanila." Ang nakatingin sa salamin. Hindi makatulog si Jared ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakangiting mukha sa salamin, ang duguang babae. Sa takot, tinakpan niya ang lahat ng salamin sa bahay at siniguradong nakasara ang pinto. 12:00 ng gabi, muling nagring ang itim na telepono. Nanginginig niyang sinagot ito. "Jared, nakita mo na ba ako?" Halos mabitawan niya ang telepono. Sinubukan niyang magsalita, pero natuyo ang kanyang lalamunan. "Huwag kang titingin sa salamin." Napalingon siya. Sa dulong bahagi ng sala, may maliit na salamin na hindi niya napansin kanina. Doon, nakita niya ang refleksyon ng isang anino sa likuran niya, unti-unting lumalapit. Ang aninong gumagalaw. Dali-daling tumalikod si Jared, pero walang tao sa likod niya. Tumingin siyang muli sa salamin, wala na rin ang anino.
Sinubukan niyang lumabas ng bahay pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Parang may mabigat na pumipigil sa kanya. Muli siyang napatingin sa telepono. Nagsimulang gumalaw ang dial kahit walang humahawak dito. Nagtatakbo siya palabas pero sa huling sandali narinig niya ang boses sa telepono. "Huwag mo akong iwan, Jared." Ang tinig ay galing sa isang batang babae. Ang parehong boses na narinig niya noong unang tumawag sa kanya. Ang itim na larawan. Kinabukasan, bumalik si Jared sa bayan at muling kinausap si Aling Marta. Pinilit niyang alamin ang tungkol sa pamilyang sagrado. Ipinakita sa kanya ng matanda ang isang lumang larawan, ang buong pamilya nakatayo sa harap ng bahay. Sa gitna, isang batang babae na nakaputi ang nakangiti. Nang tingnan niya ito ng mas maigi, nakaramdam siya ng malamig na hangin sa batok. Ang bata sa larawan, siya ang nasa telepono kagabi. Pero mas lalo siyang natakot nang makita niyang sa likod ng bata sa larawan may isang madilim na figura, isang aninong walang muka. Ang nawawalang bata, ayon kay Aling Marta, ang batang babae sa larawan ay si Lucia, ang bunso sa pamilyang sagrado. Siya raw ang unang nawala 3 araw bago nawala ang buong pamilya. Hanggang ngayon hindi pa siya natatagpuan, sabi ni Aling Marta. Pero ang telepono, iyon lang ang tanging natira sa kanila. Binalikan ni Jared ang lumang bahay. Sa loob, bumalik ang ingay ng telepono. Pero sa halip na sagutin ito, hinanap niya ang kwarto ng bata. Sa ilalim ng kama, may isang lumang notebook. Nang buksan niya ito, may isang mensaheng paulit-ulit na isinulat. "Itago mo ako. Huwag mo siyang hayaang kunin ako." Ang nagsusulat sa pader. Nang gabing iyon, muling nagring ang telepono. Sa takot, hindi ito sinagot ni Jared. Pero bigla niyang narinig ang isang tunog mula sa kwarto ng bata, ang tunog ng isang lapis na nagsusulat sa pader. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang may nakasulat na mensahe sa pader gamit ang dugo ang kamay. "Jared, nakikita ka na niya." Ang halakhak sa dilim. Muling sumabog ang ilaw. Sa loob ng madilim na kwarto, narinig niya ang tunog ng isang batang humahalakhak. Nanginginig ang kamay niya habang binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Sa sulok ng kwarto, may isang maliit na figura, isang batang babae, nakatalikod, nakasuot ng lumang puting damit. Dahan-dahan itong lumingon. "Wala itong muka." Ang mukhang nawawala. Nanigas sa takot si Jared. Ang batang babae sa harapan niya ay nakasuot ng lumang puting damit. Ngunit ang mukha nito ay parang isang blangkong papel. Walang mata, ilong o bibig. Nang biglang humakbang papalapit ang bata, napaatras siya. Nagsimula itong manginig, parang pilit na bumubuo ng muka. Unti-unting lumitaw ang isang pares ng mata, pula, nanlilisik. Isang pilit ng ngiti ang lumitaw sa mukha nito at narinig niya ang isang malalim at basag na tinig. "Nakikita mo na ba ako, Jared?" Napakapit siya sa pinto at nagmadaling lumabas ng kwarto. Ngunit bago siya tuluyang makatakas, narinig niyang bumagsak ang telepono sa sahig. At sa sahig ng sala gamit ang tila dugo may nakasulat, "Kasama mo na ako." Ang tawag ng nakaraan,
Hindi na nakatiis si Jared. Iniwan niya ang bahay at bumalik sa bayan upang alamin ang buong kasaysayan ng pamilya Sagrado. Sa tulong ng isang dating pulis na si Mang Ruben, nalaman niyang hindi lang basta nawala ang pamilya, may mas malalim pang dahilan. Ayon kay Mang Ruben, bago mawala si Lucia, may isang kakaibang insidente sa bahay. Isang araw, nagising ang pamilya na wala na ang telepono sa tamang lugar nito. Natagpuan nila itong nasa kwarto ng bata at mula noon, nagsimula ang bangungot ni Lucia. Lagi raw nitong sinasabi na may isang lalaking walang mukha na tumatawag sa kanya. At isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Sinundan ito ng pagkawala ng buong pamilya 3 araw matapos mawala si Lucia. At nang pasukin ng pulisya ang bahay, ang tanging natagpuan nila ay ang itim na telepono nakapatong sa mesa at nagri-ring. Ang pintuan sa ilalim ng sahig. Bumalik si Jared sa bahay, dala ang impormasyon mula kay Mang Ruben. Alam niyang may hindi pa siya natutuklasan. Habang iniinspeksyon niya ang sahig sa sala, napansin niyang parang may bahagi itong malambot. Sinubukan niyang kalampagin ito, may espasyo sa ilalim. Matapos hukayin ang bahagi ng sahig, natuklasan niya ang isang lumang pinto na natatakpan ng mga tabla. Nang mabuksan niya ito, bumungad ang isang makitid na hagdan pababa. Dahan-dahan siyang bumaba, dala ang flashlight. Sa ilalim, isang maliit na silid ang natuklasan niya. Mga lumang gamit, litrato ng pamilya Sagrado at sa gitna, isang upuan. At sa upuan, may isang telepono na mas luma pa sa nasa taas. Nagring ito. Ang boses sa ilalim ng lupa. Mabagal na inabot ni Jared ang telepono. Nanginginig ang kamay niya nang sagutin niya ito. Bakit mo ako gisingin? Ang boses ay hindi boses ng isang bata. Ito ay malalim, parang may kasamang pagkaluskos ng maraming bibig. Biglang lumamig ang paligid. Napansin niyang may mga lumang sulat sa lamesa sa tabi ng telepono. Isa rito ay nakasulat sa lumang tinta. Huwag mo siyang hayaan makuha si Lucia. Huwag mong sagutin ang tawag niya. Nang lumingon siya sa pinto ng silid, nakita niyang may nakatayong figura. Hindi gumagalaw, pero alam niyang nakatingin ito sa kanya. Itim ang katawan nito at wala itong mukha. Ang tinig ng demonyo. Napaatras si Jared, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hindi gumagalaw ang figura, pero pakiramdam niya ay parang hinihigop siya nito. Nagring ulit ang telepono sa mesa. Jared, huwag mong sagutin yan. Napalingon siya sa isang sulok. Doon nakaupo si Lucia. Nakayuko ito, nanginginig, parang natatakot sa nilalang sa pinto. Kung sagutin mo yan, hindi ka na makakalabas. Pero bago pa siya makagalaw, lumipad ang telepono mula sa mesa at dumikit sa kanyang kamay. Biglang nagkaroon siya ng malakas na ingay sa kanyang isip, mga boses ng iba't ibang tao, parang nagmamakaawa. Tulungan mo kami! Ang itim na halimaw. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang figura sa pinto. Napasigaw si Jared nang makita niyang unti-unting bumubuka ang gitna ng ulo nito, parang nagkakaroon ng bibig na puno ng matatalim na ngipin. Napatakbo siya paakyat ng hagdan, hawak-hawak si Lucia, pero hindi sila agad makalabas.
Parang may puwersang humihila sa kanila pabalik. Sa sobrang takot, hinihagis niya ang telepono sa sahig at sinigawan si Lucia. "Takbo!" Pagkabukas nila ng pinto sa ibabaw, isang malakas na alingaw-ngaw ng sigaw ang pumuno sa buong bahay. Halos madurog ang tenga ni Jared sa lakas ng tunog. At bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang huling salita mula sa telepono. "Hindi mo siya maililigtas." Ang huling babala. Nagising si Jared sa sahig ng lumang bahay. Masakit ang kanyang ulo at parang lumulubog ang katawan niya sa matinding pagod. Wala na si Lucia. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Muling nag-ring ang itim na telepono. Alam niyang delikado pero sinagot niya ito. "Jared, may oras ka pang tumakbo." Ang boses ay hindi kay Lucia. Ito ay mas matanda, mas malalim. Parang isang lalaki na nasa bingit ng pagkamatay. "Kung hindi ka aalis, kukunin ka niya." Bago siya makasagot, biglang sumara ang lahat ng pinto sa bahay. Napasigaw siya nang marinig niya ang isang halakhak mula sa dilim. Ang parehong tunog na narinig niya sa ilalim ng bahay. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palabas, hindi na lumingon. Pero nang nasa labas na siya, napansin niyang hindi na ito ang parehong bayan. Ang bayan ng mga patay. Nakatayo si Jared sa gitna ng isang lumang bayan. Ang mga bahay ay sira-sira, puno ng lumot at agyo. Wala ni isang tao sa paligid. "Ano to?" Bulong niya sa sarili. Naglakad siya sa kalsada, sinusubukang hanapin ang daan pabalik. Sa gilid, may isang tindahan na mukhang matagal nang sarado. Pero sa loob, may isang lumang radyo na biglang bumukas. "Hindi ka na makakabalik, Jared." Napaatras siya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang boses. At sa kanyang paglingon, nakita niyang ang lahat ng bahay ay unti-unting naglalaho, parang natutunaw sa kadiliman. At sa dulo ng kalsada, may isang figura na nakatayo, si Lucia, pero hindi siya gumagalaw. Ang walang muka. Lumapit si Jared kay Lucia. Nakatayo lang ito, nakayuko, parang wala sa sarili. "Lucia?" Dahan-dahan itong tumingala. Pero sa halip na mukha, isang itim na butas lang ang nasa ulo nito. Walang mata, ilong o bibig. Napaatras si Jared sa takot, pero hinawakan ni Lucia ang kanyang kamay. Isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan at biglang nagbago ang paligid. Muli siyang nasa lumang bahay pero puno ito ng mga bangkay. Ang buong pamilyang sagrado ay naroon, nakalutang, may mga basag na mukha at nakangiting labi. "Sumama ka na sa amin, Jared." Ang itim na pintuan. Nagsimula siyang lumaban pero hindi niya mabitawan ang kamay ni Lucia. Naramdaman niya ang unti-unting paghihila ng mga patay sa kanya, papunta sa itim na telepono na ngayon ay bumubula at gumagalaw na parang buhay. Sa gitna ng dilim, isang pinto ang bumukas. Mula rito, lumabas ang aninong walang mukha, mas malaki, mas nakakatakot, at ngayon ay may maitim na usok na bumabalot sa katawan. "Wala ka nang ligtas, Jared." Sa huling sandali, may narinig siyang sigaw. Isang matinis na boses na nagmula kay Lucia. "Huwag! Hindi siya para sa'yo." At sa isang iglap, bumukas ang sahig at nilamon sila ng kadiliman.
Ang itim na telepono. Nagising si Jared sa gitna ng kanyang sariling kwarto. Pawis na pawis, hingal na hingal. Lumingon siya sa paligid. Wala na ang lumang bahay, wala na ang anino. Parang panaginip lang ang lahat. Pero nang tumayo siya, may isang bagay na nakapatong sa lamesa. Isang itim na telepono. Nagring ito. At nang sagutin niya, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Akala mo tapos na. Ang multo sa salamin. Napaatras si Jared matapos marinig ang boses sa telepono. Nanginginig niyang binaba ang telepono pero patuloy itong nagri-ring. Akala mo tapos na. Ang tinig ay hindi lang naririnig mula sa telepono, nanggagaling ito sa buong kwarto. Dahan-dahan niyang nilingon ang salamin sa tabi ng aparador. Doon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Pero hindi ito gumagalaw kasabay niya. Sa halip, nakatayo lang ito, nakangiti ng malawak, isang hindi normal na ngiti. "Ano ka?" tanong niya. Biglang gumalaw ang refleksyon at dahan-dahang lumapit sa loob ng salamin, parang gustong lumabas. At sa isang iglap, isang kamay ang lumusot mula sa salamin. Pilit siyang hinihila papasok. Ang kabaliwan ni Jared, pilit na hinila ni Jared ang sarili mula sa kamay na lumabas sa salamin. Pero habang lumalaban siya, ang paligid ng kanyang kwarto ay unti-unting nagbabago. Naging lumang bersyon nito, puno ng agiw at itim na marka sa dingding. Ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ay nagsimulang magsalita. "Jared, hindi ka na makakawala. Isa ka na sa amin." Napuno ng boses ang buong silid at sa isang iglap, lumitaw si Lucia sa gilid niya, nanginginig, takot na takot. "Jared, wag mong hayaang dalhin ka niya," sigaw ni Lucia. Pero huli na. Biglang hinigop siya ng salamin at ang huling narinig niya ay ang nakakakilabot na hagik-hik ng kanyang refleksyon. Ang itim na mundo. Pagdilat ng mata ni Jared, nasa ibang mundo na siya. Ang paligid ay puno ng anino, walang kulay, at tila wala siyang naririnig kundi mabibigat na buntong hininga ng mga nilalang na hindi niya nakikita. Sa harapan niya, nakatayo ang figura ng isang lalaking nakaitim. Wala itong muka, pero alam niyang nakatingin ito sa kanya. "Walang nakakalabas dito, Jared." Nilingon niya ang paligid. Lahat ng bahay ay lumang bersyon ng kanyang bayan pero walang buhay. Lahat ng tao ay parang refleksyon lamang sa basag na salamin. Gumagalaw ngunit walang emosyon. Alam niyang hindi siya dapat magtagal doon. Pero paano siya makakabalik? Biglang nag-ring ang telepono sa kanyang bulsa. Ang itim na tawag. Hindi niya matandaan kung paano napunta sa kanya ang itim na telepono, pero ngayon ay nasa kanyang bulsa ito at patuloy na nagri-ring. Sinagot niya ito at sa kabilang linya narinig niya ang isang pamilyar na tinig, ang sarili niyang boses. "Jared, oras na para bumalik ka sa akin." Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang refleksyon sa harapan niya. Pero mas masama ang anyo nito. May madilim na mata at lumulutang sa ere. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya at nagsimula siyang mahulog. Sa kanyang pagkakahulog, nakita niya ang mga refleksyon ng lahat ng biktima ng itim na telepono
Mga taong nawala na at hindi na nakabalik. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang malaking bibig ang naghintay sa kanya. Ang halimaw sa telepono. Nagising si Jared sa loob ng isang madilim na silid. Nasa gitna siya ng isang altar at sa harapan niya nakatayo ang nilalang mula sa kanyang refleksyon. Ngayon, ikaw na ang magiging bagong tinig ng telepono. Sa kanyang likuran, narinig niya ang pagsigaw ni Lucia. Labanan mo siya, Jared, pero naramdaman niyang unti-unting siyang hinihigop ng telepono. Ang kanyang katawan ay parang nagiging usok, bumabalot sa loob ng aparato. Bago siya tuluyang mawala, nakita niya ang mukha ni Lucia, lumuluha, ngunit may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. At sa huling sandali, bago siya tuluyang makulong sa itim na telepono, isang matalim na liwanag ang lumabas mula kay Lucia. At sumabog ang buong mundo sa liwanag. Ang baliktad na mundo. Sa halip na bumalik sa realidad, nagising si Jared sa isang mundong pamilyar pero mali. Ang lahat ng bahay sa kanyang bayan ay nakabaliktad. Ang langit ay kulay dugo at ang mga tao, kung matatawag pa silang tao, ay gumagalaw ng pabaliktad. Parang sirang pelikula. Nakatayo si Lucia sa harapan niya pero hindi siya ang Lucia na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay puti at ang kanyang katawan ay parang usok na unti-unting natutunaw. Jared, hindi mo dapat sinagot ang telepono. Sinubukan niyang tumakbo pero isang napakalaking refleksyon ng kanyang sarili ang lumitaw sa langit, nakangiti ng malawak. At sa gitna ng lahat ng ito, nagring ang itim na telepono. Ang tawag ng kamatayan. Sinagot ni Jared ang tawag, nanginginig ang kamay. Huli na ang lahat. Ang boses ay nagmula sa kanyang sariling refleksyon. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nagsimulang magkalasog-lasog, parang nababasag na salamin. Ang mga tao ay natunaw sa anino at si Lucia ay biglang nawala. Naramdaman ni Jared na may humihila sa kanya pababa, isang napakalaking kamay na galing sa ilalim ng lupa. Oras mo na. Sinubukan niyang lumaban pero walang silbi. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niya ang isang pinto sa malayo, isang pinto na may kakaibang simbolo. Ang huling pagpipilian. Napasigaw si Jared habang pilit na umaabot sa pinto. Sa huling sandali, isang kamay ang humila sa kanya palayo sa kamay ng kadiliman. Si Lucia. Jared, bilisan mo. Sigaw niya. Magkasabay silang tumakbo papunta sa pinto, pero sa bawat hakbang nila, ang mundo ay patuloy na nagkakabasag. Pagkarating nila sa pinto, may dalawang telepono sa magkabilang gilid, isang itim at isang puti. Isa lang ang pwede mong sagutin, Jared. Isa lang ang makakapagpalaya sa'yo. Nag-alinlangan siya. Ano ang dapat niyang piliin? Ang itim o puti? Sa likuran nila, ang anino ni Jared, ang masamang bersyon niya, ay papalapit na. Isa lang ang pipiliin mo, Jared. At kung mali ang piliin mo, tapos na ang lahat. Tumingin siya kay Lucia, pero hindi ito makasagot. Dahan-dahan niyang inabot ang puting telepono. Nagring ito ng hawakan niya. At sa sandaling sinagot niya ito, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong mundo. Ang anino ay napasigaw sa sakit.
At sa isang iglap, bumalik siya sa realidad. Ang huling tawag. Nagising si Jared sa kanyang kwarto. Normal na ulit ang lahat. Wala na ang lumang bahay. Wala na ang itim na telepono. Nasa tabi niya si Lucia, nakangiti. Tapos na, Jared. Nakabalik na tayo. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, ligtas na siya. Pero nang siya'y lumingon, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. At ang kanyang refleksyon ay hindi gumagalaw kasabay niya. Muli niyang narinig ang isang tunog na bumalot sa buong silid. Nagring ang itim na telepono.